Kumusta mga kasaliksik? Paano nga ba tumawid ang panawagan ng tulong ng Ukraine patungo sa Pilipinas? Isang bansa na libo-libong kilometro, ang layo mula sa gitna ng hidwaan sa silangang Europa. Paano nito napansin ang isang krisis na tila walang direktang kinalaman sa sarili nitong kinabukasan? Ang sagot ay nakaugat sa isang masalimuot na proseso ng diplomasya, makabagong teknolohiya at mabisang komunikasyon na nagbukas ng pintuan para marinig ang mga hinaing ng isang bansang napadapa ng digmaan. Una sa lahat, ginamit ng Ukraine ang mga opisyal na diplomatikong channel ng kanilang embahada upang maabot ang pamahalaan ng Pilipinas. Sa bawat mensaheng ipinadala at sa bawat ulat na isinumite, malinaw ang kanilang layunin. May paabot ang tunay na kalagayan ng mga sibilyan, may pakita ang lawak ng pagkawasak ng infrastruktura, at maipaliwanag ang agarang pangangailangan ng tulong. Ang bawat detalyeng binanggit sa mga ulat na ito ay isang mahalagang bahagi ng mas malawak na kampanya upang maipaunawa sa mundo ang nangyayari sa kanilang bansa. Ang embahada ang nagsilbing tulay, ang unang hakbang sa isang serye ng mas malaking ugnayan. Maliban sa mga tradisyonal na komunikasyon, sinamantala rin ng Ukraine ang mga pandaigdigang komperensya upang ipahayag ang kanilang panig at makuha ang suporta ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Sa mga ganitong okasyon, ipinapakita ng kanilang mga kinatawan ang mga larawan ng mga nawasak na tahanan, ang mga istorya ng mga pamilyang napilitang lumikas, at ang listahan ng mga pangangailangang pang-emergency. Ang Pilipinas, bilang bahagi ng komunidad na internasyonal, ay nakikinig sa mga ganitong pagpapahayag. Sa bawat presentasyon, mas lalong nauunawaan ng mga kinatawan ng Pilipinas ang lalim ng sakripisyo ng Ukraine at ang halaga ng kanilang hinihiling na tulong. Sa gayon, ang mga ganitong komperensya ay nagiging mabisang paraan upang maitulay ang agwat ng kultura, distansya, at kaalaman. Hindi rin maikakaila ang halaga ng teknolohiya sa paglapit ng Ukraine sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga online na napagpupulong, nagkaroon ng mas personal at direktang komunikasyon sa pagitan ng mga lider ng dalawang bansa. Sa mga digital na platform na ito, naipapaliwanag ng mga matataas na opisyal ng Ukraine ang tunay na kalagayan sa digmaan. Mas detalyado nilang nailalahad kung paano naapektuhan ang mga komunidad, paano nalimitahan ang supply ng pagkain at gamot, at kung paano maaaring makatulong ang ibang bansa, tulad ng Pilipinas, upang mapunan ang mga kakulangang ito. Sa bawat pagpupulong, hindi lamang nalalaman ng Pilipinas ang mga istatistika, kundi naririnig din ang mga kwento ng tao, mga kwentong pumupukaw ng damdamin, at nagiging dahilan upang mas lumapit ang loob ng mga Pilipino sa kanilang kalagayan. Hindi rin nagpahuli ang Ukraine sa paggamit ng mga makabagong kasangkapan sa komunikasyon tulad ng social media at media. Sa pamamagitan ng mga plataporma tulad ng Twitter, Facebook, at YouTube, nagawa nilang ipakita sa buong mundo, kasama na ang Pilipinas, ang tunay na muka ng digmaan. Ang mga post na ito, kadalasan ay naglalaman ng mga larawan ng pagkawasak at mga mensahe ng panawagan, ay mabilis na umabot sa libo-libong Pilipino. Ang bawat like, share, at comment ay nagiging paraan upang mas marami ang makaalam at mas marami ang mahikayat na tumulong. Dahil dito, nagiging mas personal ang ugnayan ng Ukraine at Pilipinas. Hindi lamang ito basta-bastang mga opisyal na pahayag. Ito ay mga kwento ng mga buhay na naapektuhan. Mga kwentong tumatagos sa puso ng bawat makakakita. Higit pa rito, itinutuon din ng Ukraine ang pansin sa mga international aid platforms na may suporta ng Pilipinas. Ang mga organisasyong ito, na madalas ay may malawak na reach at network, ay nagsisilbing conduit para maiparating ang tulong sa mga nangangailangan. Sa tulong ng mga organisasyong ito, mas napapabilis ang distribusyon ng pagkain, damit at gamot sa mga apektado ng digmaan. Ang pagkakaroon ng access sa ganitong mga plataporma
ay nagbibigay ng panibagong pag-asa para sa mga Ukrainians na nangangailangan. Kasabay nito, nagbibigay rin ito ng pagkakataon sa Pilipinas na maging aktibo sa pandaigdigang pagsisikap na makatulong kahit na nasa kabilang dulo sila ng mundo. Sa kabuuan, ang prosesong dinaanan ng Ukraine upang makahingi ng tulong sa Pilipinas ay isang napakadetalyado at masinsinang kampanya. Ito ay nag-ugat sa tradisyonal na diplomatikong pamamaraan, pinaigting ng modernong teknolohiya, at isinabuhay sa pamamagitan ng makabagong komunikasyon. Sa tulong ng mga opisyal na ulat, pandaigdigang komperensya, digital na pagpupulong, social media, at international aid platforms, nagawang maipaabot ng Ukraine ang kanilang mensahe sa isang bansang libu-libong milya ang layo mula sa kanilang lupain. Ang tanong na, paano nga ba tumawid ang panawagan ng tulong ng Ukraine patungo sa Pilipinas? Ay nasasagot ng mga hakbang na ito. Mga hakbang na hindi lamang nagdala ng mensahe, kundi nagbigay rin ng pag-asa sa mga nangangailangan. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumisita si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Pilipinas noong Hunyo 3, 2024. Ang pagbisitang ito ay naganap matapos ang kanilang hindi pagkikita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, kung saan parehong dumalo ang dalawang leader ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong magpulong. Sa kabila ng patuloy na krisis sa kanyang bansa, pinili ni Zelensky na magtungo sa Maynila upang personal na makipag-usap kay Marcos at talakayin ang mahahalagang usapin na may kinalaman sa relasyon ng dalawang bansa at ang kasalukuyang sitwasyon sa Ukraine. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagbisita ni Zelensky ay ang paghingi ng suporta mula sa Pilipinas para sa nalalapit na Global Peace Summit na gaganapin sa Switzerland sa Hunyo 15, 2024. Sa isang panayam, binigyang diin ni Zelensky ang kahalagahan ng direktang pakikipag-usap kay Marcos upang maipaliwanag ang mga detalye ng nangyayari sa Ukraine at kung paano maaaring makatulong ang Pilipinas sa pagsugpo sa impluwensya ng Russia sa rehiyon ng Asya. Ayon sa kanya, mahalaga ang boses ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas, sa pagbuo ng isang makatarungang kapayapaan para sa Ukraine at sa buong mundo. Sa kanilang pagpupulong sa Malacanang, tinalakay ng dalawang leader ang iba't ibang aspeto ng posibleng tulong na maaaring ibigay ng Pilipinas sa Ukraine. Isa sa mga pangunahing paksa ay ang mga kalakaran ng economic at humanitarian aid na maaaring ipadala ng Pilipinas. Bagamat limitado ang mga mapagkukunan ng bansa, ipinahayag ni Marcos ang kahandaan ng Pilipinas na magbigay ng suporta sa abot ng makakaya nito. Maaaring kabilang dito ang pagpapadala ng mga medical supplies, pagkain, at iba pang pangangailangan para sa mga apektadong mamamayan ng Ukraine. Ang ganitong uri ng tulong ay hindi lamang simbolo ng pakikiisa, kundi isang konkretong hakbang upang maibsan ang paghihirap ng mga sibilyang naapektuhan ng digmaan. Bukod sa material na tulong, binigyang diin din ni Zelensky ang kahalagahan ng pagbabahagi ng tunay na kalagayan ng mga Ukrainian sa gitna ng digmaan. Sa pamamagitan ng detalyadong paglalahad ng mga pangyayari, nais niyang maipakita sa pamahalaan at sa mga mamamayang Pilipino ang tindi ng pinsalang dulot ng agresyon ng Russia. Ang mga kwento ng mga pamilyang nawalan ng tahanan, mga batang naulila, at mga komunidad na winasak ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pandaigdigang pagkakaisa laban sa karahasan at pananakop. Sa ganitong paraan, umaasa si Zelensky na mas lalalim ang pag-unawa at pakikisangkot ng Pilipinas sa kanilang laban para sa kalayaan. Isa pang mahalagang aspeto ng kanilang pag-uusap ay ang posibleng pagtutulungan sa sektor ng edukasyon at impormasyon. Layunin nito na magdala ng mas malinaw na kaalaman sa mga Pilipino ukol sa digmaan sa Ukraine.
Maaaring isagawa ito sa pamamagitan ng mga palitan ng estudyante, seminar, at mga programa sa media na magbibigay diin sa kasaysayan, kultura, at kasalukuyang kalagayan ng Ukraine. Sa pamamagitan ng edukasyon, maaaring mabuo ang isang mas malalim na pag-unawa at empatiya sa pagitan ng dalawang bansa na magpapatibay sa kanilang relasyon at kooperasyon. Hindi rin nakaligtaan sa talakayan ang papel ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, sa isyong ito. Bilang aktibong miyembro ng ASEAN, maaaring pangunahan ng Pilipinas ang pagsusulong ng karagdagang suporta mula sa rehiyon para sa Ukraine. Ang pagkakaisa ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ay maaaring magpadala ng malakas na mensahe sa pandaigdigang komunidad tungkol sa kanilang paninindigan laban sa pananakop at para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng diplomatikong pagsisikap, maaaring hikayatin ng Pilipinas ang iba pang miyembro ng ASEAN na magpahayag ng suporta at magbigay ng tulong sa Ukraine. Sa huli, tinalakay rin ni Zelensky at Marcos ang mga long-term na plano para sa posibleng pagbawi ng Ukraine mula sa digmaan. Bagamat patuloy pa rin ang labanan, mahalaga ang paghahanda para sa rehabilitasyon at rekonstruksyon ng bansa. Sa aspetong ito, maaaring magbigay ng kontribusyon ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabahagi ng karanasan sa disaster recovery, urban planning, at iba pang kaugnay na larangan. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay hindi lamang makakatulong sa muling pagbangon ng Ukraine, kundi magpapatibay din sa ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at teknolohiya. Sa kabuuan, ang pagbisita ni Pangulong Volodymyr Zelensky sa Pilipinas ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa. Sa kabila ng distansya at pagkakaiba sa kultura, ipinakita ng parehong lider ang kanilang kahandaang magtulungan para sa kapayapaan at kaunlaran. Ang mga napag-usapan sa kanilang pagpupulong ay nagsisilbing pundasyon para sa mas malalim na kooperasyon sa hinaharap, hindi lamang sa pagitan ng Pilipinas at Ukraine, kundi pati na rin sa mas malawak na komunidad ng mga bansa na nagsusulong ng kapayapaan at katarungan. Sa kabila ng limitadong yaman at distansya mula sa Europa, ang Pilipinas ay may mahalagang papel na maaaring gampanan sa paghubog ng kalagayan ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ang mga sumusunod na hakbang ay nagpapakita kung paano maaaring makaapekto ang Pilipinas sa sitwasyong ito. Una, ang pagpapadala ng humanitarian aid tulad ng pagkain, gamot, at damit ay isang konkretong paraan upang matulungan ang mga biktima ng digmaan sa Ukraine. Sa kabila ng sariling mga hamon sa ekonomiya, ang Pilipinas ay may kasaysayan ng pagbibigay ng tulong sa mga bansang nangangailangan. Ang ganitong aksyon ay hindi lamang nagpapakita ng pakikiisa, kundi nagbibigay din ng direktang suporta sa mga apektadong komunidad. Ang mga organisasyon ng gobyerno at non-government organizations, NGOs, sa Pilipinas ay maaaring magtulungan upang makalikom ng mga donasyon at tiyakin na may papadala ang mga ito sa mga tamang ahensya sa Ukraine. Ang ganitong uri ng tulong ay maaaring magbigay ng kaginhawaan sa mga nawalan ng tirahan, mga nasugatan, at mga pamilyang naapektuhan ng kaguluhan. Pangalawa, ang pagtutulak ng mga diplomatikong hakbang upang hikayatin ang Russia na itigil ang opensiba nito sa Ukraine ay isang mahalagang aspeto ng posisyon ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga international na forum tulad ng United Nations, maaaring gamitin ng Pilipinas ang boses nito upang manawagan para sa kapayapaan at paggalang sa soberanya ng mga bansa. Ang ganitong paninindigan ay nagpapakita ng commitment ng Pilipinas sa mga prinsipyong pandaigdigang batas at karapatang pantao. Bukod dito, ang aktibong pakikilahok sa mga diplomatikong usapan ay maaaring magbigay daan sa Pilipinas upang maging tagapamagitan sa mga negosasyon.
na maaaring magresulta sa paghahanap ng mapayapang solusyon sa hidwaan. Pangatlo, ang pagbibigay ng pondo o teknikal na suporta para sa muling pagbangon ng mga nasirang istruktura at komunidad sa Ukraine ay isang paraan upang makatulong sa pangmatagalang pag-unlad ng bansa pagkatapos ng digmaan. Ang Pilipinas, na may karanasan sa pagharap sa mga natural na kalamidad at rehabilitasyon, ay maaaring magbahagi ng kaalaman at teknolohiya sa Ukraine. Ang mga inhinyero, arkitekto, at iba pang mga profesional mula sa Pilipinas ay maaaring magbigay ng kanilang serbisyo sa mga proyektong reconstruction. Ang ganitong kooperasyon ay hindi lamang magpapalakas sa ugnayan ng dalawang bansa, kundi magbibigay din ng oportunidad para sa pagpapalitan ng kaalaman at teknolohiya na makikinabang ang parehong panig. Pang-apat, ang pakikilahok ng Pilipinas sa mga pandaigdigang usapan upang tiyakin ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon ay mahalaga. Sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon sa mga summit at pulong ng mga lider ng iba't ibang bansa, maaaring itaguyod ng Pilipinas ang kahalagahan ng diplomasya at mapayapang resolusyon ng mga sigalot. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng dedikasyon ng bansa sa pagpapanatili ng stabilidad at kapayapaan, hindi lamang sa rehiyon ng Asya, kundi pati na rin sa buong mundo. Bukod dito, ang pakikilahok sa mga ganitong usapan ay nagbibigay sa Pilipinas ng pagkakataon na ipahayag ang sariling mga interes at alalahanin na maaaring magresulta sa mas malalim na pag-unawa at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Panghuli, ang pagpapahayag ng isang matibay na paninindigan laban sa pananakop ay nagbibigay inspirasyon sa ibang mga bansa na kumilos din para sa kapayapaan. Sa pamamagitan ng mga opisyal na pahayag, resolusyon, at aksyon, maaaring ipakita ng Pilipinas ang pagtutol nito sa anumang anyo ng agresyon at paglabag sa soberanya ng mga bansa. Ang ganitong paninindigan ay hindi lamang nagpapakita ng moral na integridad ng bansa, kundi nagbibigay din ng halimbawa sa iba pang mga estado na manindigan para sa katarungan at kapayapaan. Ang pagkakaisa ng mga bansa sa ganitong adhikain ay maaaring magdulot ng mas malakas na pressure sa mga agresor na itigil ang kanilang mapanirang gawain. Sa kabuuan, bagamat maaaring limitado ang direktang impluwensya ng Pilipinas sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang mga nabanggit na hakbang ay nagpapakita na sa pamamagitan ng humanitarian aid, diplomatikong pagsisikap, teknikal na suporta, aktibong pakikilahok sa mga pandaigdigang usapan, at matibay na paninindigan laban sa pananakop, maaaring magbigay ng mahalagang kontribusyon ang Pilipinas sa paghahanap ng mapayapang solusyon at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon at sa buong mundo. Sa kabila ng geographical na distansya at limitadong yaman, ang suporta ng Pilipinas sa Ukraine ay may potensyal na magdulot ng seryosong pangamba sa Russia. Ang ugnayang ito ay hindi lamang simpleng diplomatikong pagkilos, kundi isang estratehikong hakbang na maaaring magbunga ng malawakang epekto sa rehiyon ng Asya at sa pandaigdigang komunidad. Una, bilang aktibong miyembro ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, ang posisyon ng Pilipinas ay may malaking impluwensya sa mga desisyon at pananaw ng iba pang kasaping bansa. Ang hayagang pagsuporta ng Pilipinas sa Ukraine ay maaaring magsilbing katalista upang hikayatin ang iba pang mga bansa sa rehiyon na magpahayag din ng kanilang suporta. Ang ganitong kolektibong aksyon mula sa ASEAN ay magpapadala ng malinaw na mensahe sa Russia na ang agresyon nito ay hindi tinatanggap ng komunidad ng Timog Silangang Asya. Ang pagkakaisa ng ASEAN sa isyong ito ay maaaring magdulot ng diplomatikong pressure sa Russia na muling isaalang-alang ang kanilang mga hakbang. Pangalawa, ang posibleng pagtaas ng ekonomikal at diplomatikong tulong mula sa Pilipinas ay maaaring magpatibay sa depensa ng Ukraine. Bagamat hindi kasing yaman ng mga kanlurang bansa,
Ang Pilipinas ay may kakayahang magbigay ng makabuluhang suporta sa pamamagitan ng humanitarian aid, teknikal na tulong, at iba pang anyo ng kooperasyon. Ang ganitong suporta ay hindi lamang nagpapakita ng pakikiisa, kundi nagbibigay din ng konkretong tulong na makakatulong sa Ukraine na mapanatili ang kanilang soberanya at teritorial na integridad. Para sa Russia, ang pagtaas ng ganitong uri ng suporta ay nangangahulugang mas matatag na depensa para sa Ukraine na maaaring magpahirap sa kanilang mga plano at operasyon. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng plataporma para sa mas maraming bansang Asyano na makialam sa usaping ito, ang Pilipinas ay nagiging tulay para sa mas malawak na partisipasyon ng rehiyon sa issue ng Ukraine. Ang pag-organisa ng mga forum, pulong, at iba pang mga aktibidad na naglalayong talakayin ang sitwasyon sa Ukraine ay maaaring magbunga ng mas malalim na pag-unawa at pakikisangkot ng mga bansang Asyano. Ang ganitong kolektibong pagkilos ay maaaring magdulot ng karagdagang pressure sa Russia dahil ipinapakita nito na ang kanilang mga aksyon ay may global na implikasyon at hindi lamang limitado sa Europa. Pangapat, ang Pilipinas ay may kasaysayan ng pagkilos para sa kalayaan at soberanya. Mula sa pakikibaka laban sa kolonyalismo hanggang sa pagpapanatili ng demokrasya, ang bansa ay kilala sa kanyang matibay na paninindigan para sa kalayaan. Ang suporta nito sa Ukraine ay isang simbolo ng pandaigdigang paninindigan laban sa pananakop at agresyon. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay handang tumindig para sa mga prinsipyong ito, kahit pa ito ay mga hulugan ng pagharap sa mga hamon at panganib. Para sa Russia, ang ganitong paninindigan ay isang malinaw na indikasyon na ang kanilang mga aksyon ay hindi tinatanggap at kinokondena ng mga bansang may malalim na pagpapahalaga sa kalayaan. Panghuli, ang aktibong paglahok ng Pilipinas sa mga pandaigdigang diskusyon ukol sa isyu ng Ukraine ay maaaring magbunga ng mas malawak na pressure sa Russia mula sa internasyonal na komunidad. Sa pamamagitan ng pakikibahagi sa mga talakayan sa United Nations, ASEAN, at iba pang mga internasyonal na organisasyon, ang Pilipinas ay maaaring magsilbing boses para sa mga bansang naniniwala sa mapayapang resolusyon ng mga sigalot. Ang ganitong aksyon ay nagpapakita ng dedikasyon ng bansa sa pagpapanatili ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Para sa Russia, ang pagdami ng mga bansang nagpapahayag ng kanilang pagtutol sa kanilang mga aksyon ay maaaring magdulot ng diplomatikong pag-iisa at posibleng mga parusa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kabuuan, ang suporta ng Pilipinas sa Ukraine ay hindi dapat baliwalain ng Russia. Ang mga aksyon at posisyon ng Pilipinas ay may potensyal na magdulot ng malawakang epekto na maaaring magpahirap sa mga plano ng Russia at magdulot ng karagdagang pressure mula sa internasyonal na komunidad. Ang pagkakaisa ng mga bansa sa pagtutol sa agresyon ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa buong mundo.